Magandang hapon sa aming mga kaibigan sa Facebook. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo muli po ay magsama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ngayong hapon, I would like to share to you Romans 6:23, which reads, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." At nawa sa ating pong pag-aaral, magamit po ng Panginoon ang bersikulo na ito na maipahiwatig po ang kanyang kalooban, maintindihan po natin ang katotohanan, and then desisyonan po natin ang mga mapapakinggan at mapapag-aralan po natin na katotohanan. Una po, i-define po natin ang mga ginamit po na salita sa talata na ito. For the wages of sin is death. Let's start with the word wage. Now, the word wage sa kanya pong orihinal na lingwahe means pay, a salary, a reward, or a fitting compensation. I think very self-explanatory po siya na word, lalo na po sa mga nagtatrabaho. So, gaya po ng pagtatrabaho mo sa isang kumpanya, may tinatawag po tayo na kasunduan with the management. And parte po dyan sa kasunduan, ito po yung stipulated na income or salary na matatanggap mo within a particular period of work. For example, 15 days or every 30 days. Now, ang Bible gumamit po ng word na wages, I think, because lahat po tayo naintindihan po natin what it means fitting compensation or according sa pinagkasunduan, according sa pinag-usapan. Okay? The second word here is the word sin. Okay? Sabi ang word na sin, it's a loss or forfeiture because not hitting the target or missing the mark. So dito po ang pinag-uusapan po natin dito is ang fitting compensation sa kasalanan. Eksakto na kabayaran sa kasalanan. Okay? Now, in the book of 1 John chapter 3 verse 4, gindefine po dyan ang salita ng Panginoon. If you have your Bibles with you, you can check that. Kung ano po ang ibig sabihin po ng kasalanan. Sa particular verse na yan, sinasabi po ng salita ng Panginoon, "For sin is the transgression of the law." Okay? Sin is the transgression of the law. Ibig sabihin, ang hindi mo pagtupad sa kautusan, yan po ang tinatawag na kasalanan. So, if you don't hit or if you miss fulfilling the law, then the Bible defines it what we call as sin. Of course, usually, ang problem po natin sa word na kasalanan, dahil tinitingnan po natin ito sa effect niya. Okay? For example, nagpasaway ka sa nanay mo, so anong nangyari? Sumama ang loob ng nanay mo. So, kasalanan yun. Pero kung wala effect, parang nahihirapan tayo na mag-agree na kasalanan yun. For example, nagsinungaling ka pero wala man may nakakita o wala man may nakaalam na nagsinungaling ka. So para sa'yo, wala kang maging agrabyado, so hindi yung kasalanan. But again, if you go back to the meaning, sin is the transgression of the law. Now, sino po ang nagbigay ng law? Okay, alam po natin yan, di ba? Ang Diyos, ibinigay niya ang law through Moses. We have actually 613 laws, all in all sa Old Testament, divided into 3 categories. But the 10 Commandments in particular, nag-refer po sa tatawag po natin na moral law. Now, but basically, ibinigay po ito ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kasalanan ay ang hindi mo pag-obey sa nagbigay ng law. Irregardless kung meron itong epekto sa ibang tao o wala. So, if we will take that meaning of sin, that we have transgressed the law, we have transgressed the lawgiver, then definitely, ma-agree po tayo, lahat po ng tao
makasalanan. Whether may epekto ito o wala sa kapwa natin, when we transgress the law given by the lawgiver, God Himself, ang tawag po sa Bible niyan, kasalanan. So the Bible talks about eksakto na kabayaran when we transgress the law. Now, of course, ang halimbawa po ng law, no? Doon lang tayo sa pinaka-simple na lang para madali po natin ma-pick up. Ano? For example, sa Ten Commandments, may naisulat po dyan, huwag kang magsinungaling. Okay? Thou shalt not bear false witness. So, sa buong buhay ba natin, nakagawa po tayo ng pagsisinungaling? Okay? Pangalawang tanong, ilang pagsisinungaling ang gagawin mo so that you will become a law breaker in that particular law? Thou shalt not bear a false witness. Kailangan ba 1,000 na pagsisinungaling para tawagin kang sinungaling? No, di ba? Alam natin, that's why ang sabi ng Bible, for the wages of what? Sin. Singular. For the wages of sin is death. So, this is the first part po ng tatawag po natin ng Romans 6:23. It talks about the exact penalty for sin. So, nagbigay po siya. The exact penalty for sin is death. But the problem is, many people tries to redefine na pwede niyang bayaran ang kanyang kasalanan. So, sometimes they read this verse, for the wages of sin is money. Okay? So, nakakalungkot po ito kasi kung may pera ka, if you can just pay your religion, magpapagawa ka lang ng simbahan, then bahala na lang sa iyo ang leader ng reliyon mo, umayos sa iyo sa Diyos, nakakalungkot po yan. No? So, we thought the wages of sin is money. Now, alam niyo po, kung pera lang ang pag-uusapan para mabayaran po ang ating kasalanan, marami po talaga sa atin mamumroblema sa impyerno. Pero alam niyo, sabi ng Psalms 49, you cannot ransom your soul with money. Hindi mo kayang bayaran or iahon sa slavery, yan pong word na ransom, iahon sa slavery ang iyong kaluluwa using your money. Kasi if, again, payment of sin is about money, the drug lords can do away with their crimes. Itong mga magagaling, magpasikot-sikot sa ating batas, they can just do away with their crime because they can just pay for their sins. Sometimes we define it as for the wages of sin is good deeds. In fact, marami ka pong pwedeng tanungin. At kahit ikaw siguro, tanungin mo sa sarili mo, ano ang pwede mong gawin para bayaran mo yung kasalanan? Narinig mo ba usually ang sagot mo sa sarili mo? O di gagawa ng mabuti. Di ba? So, ang ating pagkaintindi, pagkagawa ako ng mabuti, then mababayaran ko kahit paano ang aking kasalanan. So, for the wages of sin is good deeds. Nakapasok po kami kahit po sa mga prisuan, when we do Bible study. And kahit po doon, tinatanong po namin, same na question, ano po ang pwede mong gawin para mabayaran mo yung kasalanan? Ang sagot, ganun pa rin, gagawa ng mabuti. And you know what? A lot of people, they thought, gagawa ng mabuti para mabayaran ang kanilang kasalanan, pero tingnan mo ang lifestyle. In their thoughts, in their deeds, in their actions, actually contrary sa kanilang doktrina, nagagawa ka ng mabuti para mabayaran mo ang iyong kasalanan. But if you will try to attempt to pay it with your good deeds, ang first question is, how many good deeds will be enough? Pangalawa, how long will you do good deeds? And pangatlo, sino ang mag-assure sa iyo na yung quality ng ginawa mo na good deeds is in accordance sa standard ng Diyos? Now, of course, at the end ng paggawa mo ng good deeds, and ginamit mo na guiding question yung tatlo na yun, how long, how much, and how sure are you na katanggap-tanggap ang quality ng good deeds mo sa mata ng Diyos? Can you now assure yourself
na kung maubos na ang hininga mo, sigurado, papasukin ka ng Diyos sa langit because the wages of your sin is good deeds. Now again, gagamitin lang po ng Diyos ang kanyang salita na hindi po magkakamali. Kung tatanungin ka ng Diyos pagdating mo sa langit, ano ba ang kabayaran sa iyong kasalanan? Ang isasagot mo, good deeds. Babasahan lang tayo ng Diyos. Ano bang sinabi sa Romans 6:23? Now, some believes that for the wages of their sin is religion. Okay? For the wages of their sin is religion. Sa dami po ng reliyon ngayon, at marami ng tao ang nabubua kung ano na ang tama at anong susundin na reliyon. So, gaano ka siguro na ang reliyon mo tama? Ha? Ang iba sabi nila sila daw ang tama. Pero tingnan mo kailan nagsimula ang kanilang reliyon? Recent lang yan. Mga 1900s lang yan. O so paano naligtas yung mga bago na ipundar ang kanilang reliyon? Paano naligtas yun ang mga tao nung panahon ni Kristo? Nakakuha po natin? Now, for the wages of sin is not religion. That's definite in Scripture. And of course, some say for the wages of sin is education. Kaya nga sabi nila, I think we have this mantra na education is the answer. Now, I for one is for education. Kaya nga pinapaaral po natin ang mga anak natin. Kaya nga po we encourage people. Ako po, teacher din po ako. I teach because I know kung ano po ang pwedeng maitulong ng education po sa future ng bata. Pero kung gagamitin mo ang education na kaparaanan para mabayaran mo ang iyong kasalanan, if you will be a master of a particular degree, if you think you can be at the top of the education ladder, then you can be assure yourself of going to heaven. Again, just read through Romans 6:23. For the wages of sin is not education. So ano pong sabi ng Bible? Ano ang eksakto, the fitting compensation when we miss the standard, when we transgress the law of God? The Bible says, for the wages of sin is death. Now, does this mean na kung mamatay ka, kaibigan, automatic, bayad ka na sa iyong kasalanan? Now, sa Bible, ang death is not defined as being annihilated, but it's more of separation. Now, Isaiah chapter 59 verse 2, your iniquities, your sin has separated you from your God. So, basically sa Bible po, hindi po ang death na parang tapos na, wala na. Ano? Para baga pong aso na pag namatay, di wala na. Now, so the Bible talks about death more of separation, not of annihilation. So, sa Bible, we have three kinds of death. So, we have what we call spiritual death. And since this is separation, so it means separation from God. That's why in Ephesians chapter 2 verse 1, ang ginamit po na phrase dyan, at the same time, Ephesians chapter 2 verse 4, dead in trespasses and sins. Patay dahil sa iyong mga kasalanan. That is speaking actually about spiritual death. Ang ibig sabihin yan, ang iyong kasalanan humiwalay sa iyo sa Diyos. Now, ang maganda po na picture yan mga kaibigan, para po yung kahoy. Ang kahoy, meron siyang dalawang klaseng leaves. Yung leaves na naka-attach sa kanya, yung leaves na nahuhulog, naka-detach sa puno. So, kung yung kahoy, tanggalan mo siya ng isang dahon, then you hold that leaf in your hand. Then you will ask yourself, yung dahon ba na yan patay or buhay? Of course, you will just judge outrightly sa color niya. Di ba? Color green. So, by judgment, buhay. But of course, the moment na tinanggal mo po yung dahon na yun sa kanyang puno, that leaf actually started to die. Biologically. Why? Na-cut off na ang support niya doon mismo sa puno when it was being detached. So, ang support sa buhay niya nawala na nung in-detach mo sa kanyang puno. So, ito po ang picture ng spiritual death.
We are separated from God. Ito yung ginwarning ng Diyos kay Adam at sa kay Eve. The day that you eat thereof, you will surely die. Now, hindi lang po sila biologically namatay, kung hindi inihiwalay po sila ng Diyos sa Kanya. Ang ginawa po ng Diyos sa kanila, you know the story, pinalaya sila sa immediate presence ng Diyos. I mean, pinalaya sila sa Garden of Eden. Di ba? Pinalaya sila sa Garden of Eden. At naglagay pa ang Diyos ng anghel para hindi na po sila makabalik sa Garden of Eden. And that's a picture of what we call spiritual death. At ang death na ito, sabi ng Bible, dahil sa kay Adam, naipasa po ito lahat sa atin ng mga tao na ipinanganak right after them. So sabi ng Romans chapter 5, for by one man sin entered into the whole world, and death by sin. So para ito siyang coronavirus, kung may halintulad siya natin or cancer, na every time ipanganak po yung aki, bit-bit mo po ang curse na ito, sumpa ng kasalanan, which is separation from God. Now in 2 Timothy chapter 4 verse 1, sabi ng Bible, Christ will judge the quick and the dead. O bakit mo i-judge kung patay na nakahiga yan, di ba? So the quick there actually refers sa mga tunay na mananampalataya ni Panginoon Kristo. Yan po ang ibig sabihin natin ng word na born again or regenerated. Hindi po yan ang born again pangalan po ng reliyon, Ulitin ko ang born again hindi po yan pangalan ng reliyon. Although many uses that word na parang pangalan ng kanilang reliyon, ang born again or ang regeneration is actually a status. Katayuan ng isang tao nung siya ay manalig kay Panginoon Kristo na kanyang tagapagligtas. Ang iba nakakalungkot, born again sa pangalan, pero ang buhay born again. Nakakalungkot po yan. So, ang tawag sa kanila quick, pero yung second word is dead. So Christ will judge the quick or the believers and the dead, those who are still separated from their God. Revelation chapter 20 verse 10, ganun din, di ba? So kung basahin yan, if you have time, please look at this sa inyong Bible. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 10, and I saw the dead standing. Patay po na katayo. Again, because that speaks of their spiritual status. They are still separated from God. Okay, the second is physical death. Ito, hindi tayo mahirap mag-comprehend dito kasi common ito, So, kung nagkasakit ka, na-aksidente ka, naturally or pamagitan ng sakit gaya ito ng coronavirus, then we experience what we call physical death. So again, if it is separation, it is the time where your body separates from your soul and spirit. So sabi ng Bible, pag namatay ang tao, yung kanyang katawan may iwan po sa daga o sa lupa, then ang kanyang espiritu babalik sa Diyos, ang kanyang kaluluwa then pupunta na po sa kanyang destinasyon. Yan po ang ibig sabihin ng Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Si Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5, assurance naman ni Apostle Paul ganito, if I will be absent from this body, I will be present with the Lord. So that is, he speaks actually of physical death. Kung mawiwalay man sa kanyang lupang katawan, that's physical death, alam niya kung saan siya pupunta. He has an assurance he will be with the Lord. Na nakakalungkot kung ikaw kaibigan, wala ka ng ganong assurance. Pag namatay ako, bahala ng Diyos sa akin. No. You can be sure that you can be with the Lord, just like Apostle Paul. Now, number 3, ito po ang eternal death. And this is still separation from God, but this time, eternally. Ito po, wala ka na tsansa. If you are spiritually dead, may tsansa ka pa. Okay? Kaya nga sa quote ko na verse ka na, Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Ibig sabihin, kung ikaw po spiritually dead, nahiwalay sa Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan, may tsansa ka pa if you will just put your faith on the Lord Jesus Christ, then He will quicken you. He will regenerate you. Pero once namatay ka na po physical, then ang sunod po niyan is eternal death. Ito po, wala ka na tsansa. I would like to emphasize that. Wala ka na tsansa. Wala na po pwedeng magawa para maihahon ka pa sa tinatawag na eternal
death. Ito po yung halimbawa po kay Lazarus at saka sa rich man. Okay? Yung rich man, of course, mayaman siya. He enjoys life while in this world. Lahat ng gusto niya, nagawa niya. Lahat ng pagkain na gusto niya, nakakain niya. Si Lazarus, namuhay po siya na mahirap. Pero nung namatay po sila, the Bible says, itong rich man, he opened his eyes in torment. He opened his eyes in torment. He went to hell. So, ibig sabihin, yan po ang kanyang naging destinasyon after po ng kanyang physical death. Ngayon, nakiusap pa siya. In fact, gusto niya maging missionary. Nakakalungkot kay itong sa impyerno, gusto maging missionary, kaya gusto niya daw turuan yung kanyang mga kapatid, kaya habo niya na pumunta doon sa kinalalagyan niya ngayon. Pero of course, hindi na po siya pinayagan. Hindi na po siya pinayagan. Kaibigan, ang tsansa mo para hindi ka mapunta sa tatawag na eternal death habang buhay ka pa. Now, kasi kung may paraan pa, may paraan pa para sa isang tao na namatay na may ahon pa sa kanyang kinalalagyan, dapat po itinuro po yan ang salita ng Panginoon. Pero bakit po tinawag ito eternal death? Dahil ito na po ang iyong destiny eternally. Wala na po tsansa. Ang iba, they just bank on sa pagpamibi or pagpangadji or pagpangamuyo o sa Ilonggo pa, sa pagpray ng iba para sa kanila. Okay, just imagine example na sandun kayo sa 10 island o sa isang island. 10 kayo na magkakaibigan. So, tug namatay yung isa, di nagpray yung siyam para sa isa. Okay, sa kanya, good for him or good for her. Nung namatay yung siyam, may 8 pa naman na pwede mag-pray sa kanya. Still, good for that person. And continue yan hanggang pagdating sa 3. Pag namatay na yung 8, may 2 pa mag-pray sa kanya. Ngayon, anong gagawin nitong 2? Adi, magpatayan lang sila kasi kung sino mauna patay, may mapray pa. Yung isa, wala namin mapray. I mean, you see the irrationality ng reasoning na pwede ka pang matulungan ng iba kung makaapak na ang paa mo sa impyerno. Kaibigan, why will you wait? Bakit iasa mo ang sarili mo at ang eternidad mo sa pag-pray or pagpamibi, pangadji, or pangamuyo ng ibang tao when you can be sure na hindi ka na kailangan pumunta sa lugar na ito? Eternal separation from God. Now, sa Revelation chapter 21 verse 8, may lagyan po tayo dyan ng qualification. Sino po ang mga tao na pupunta dyan sa lugar na yan? They will be eternally separated from God. Basahin nyo. Let me just highlight one character. And all liars, lahat ng sinungaling. Actually, marami pong gimension dyan, no? Pero ang last na gimension dyan, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. So, sino daw ang pupunta sa lugar na ito? Ang qualified po, kahit po ang mga sinungaling. Ibig sabihin, yung sinungaling na the least na pwede yung magawa. Bakit ko sinabing the least? Kasi pwede ka magsinungaling, sabi ko nga na hindi alam ng ibang tao na nagsinungaling ka. Pwede ka nga mag-argue na nagsinungaling ako, tama man yung purpose ko. Pero hindi po distinguish ng Diyos na kung magsinungaling ka with a good purpose, then libre ka. That's why sabi na po, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. So kaibigan, if you will understand what the scripture is telling you, ano daw ang eksakto na kabayaran ng iyong kasalanan? Ano ang eksakto na kabayaran when you fail to live in accordance sa law ng Diyos? The Bible says, it's not physical death. It's actually eternal death. Actually, makita mo man yan ang logical na reason kung bakit eternal death. Because ang
ang sagot sa problema natin sa death sa first phrase is eternal life. So kung ang sagot is eternal life, therefore, we can infer that it is actually referring to what we call eternal death. So, the wages of sin is eternal death. Ibig sabihin, you will be eternally separated from your God. So, ganito yung kaibigan. Pag namatay ka, and sabi ng Bible, you can die in your sins or you can die in Christ. But if you choose to reject Christ and if you die in your sins, the Bible says you will be separated from your body will be maiwan sa lupa, your soul will be separated, and your soul will start to spend its eternity in hell's destruction. At hindi po, kaibigan, nakakaraw-karaw or biro ang lugar. Iba kasi they still have time na to joke about hell. Ang iba, sabi nila, wala mang problema kung mapa-impyerno, basta nandun si pare. Now, actually, hindi mo alam ang pinagsasabi mo, kung yan ang mindset mo. Si Kristo, in the Gospels, according sa isang nag-aral sa Bible, kung may 10 na teachings about heaven and hell, 2 lang po dyan ang patungkol sa langit. Christ warns 8 times about hell. Why? Hindi po kasi biro ang lugar na ito. So, for the wages of sin is death. This is the bad news. This is the bad news. The first phrase of Romans 6:23 is the bad news. Why? All of us are sinners. Why? Because the exact penalty for our sin being demanded is not to die physically, but it is actually eternal separation from God. But let's talk about the second phrase. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now let's talk about the gift. The word gift comes from a word which means a gift of grace, a free gift, which actually speaks more of its divine origination. Kaya nga tinawag ito the gift of God. So the word gift is also the word charisma or grace. Okay? Now the word grace, ang ibig sabihin po niyan, unmerited favor. Pabor, pero hindi ka karapat-dapat na pabor. So, ang pabor na ito, kanino galing? Of God. So, galing ito sa Diyos. Na ang tanong, ito ba na pabor binigay sa'yo dahil karapat-dapat ka? No. Kaya nga ginamit ang word na gift. It's ibig sabihin, kaibigan, ang dapat talaga na ending ng ating buhay, impyerno. Pero ang makita mo kagad dito, ang heart ng Diyos. Ang heart ng Diyos. Gusto ng Diyos na makaiwas ka sa impyerno. So to do that, He offered grace. He offered gift. Now again, the idea here is how it is being prepared. It is of divine origination. Ibig sabihin, wala ka may ginawa para maihanda ito. Isang sa nakakalungkot na minsan pag-mock ng mga tao sa tatawag na paglagay ng pananampalataya kay Kristo because they question the word believe. Manampalataya lang, okay na. But you see, faith is only valid if its object is valid. You can have faith in your religion. It will not save you. You can have faith in your good works. It will not save you. You can have faith in your own self, in your own effort. That will not save you. The only valid object for faith is the grace of God. It's the Lord Jesus Christ. Now, so let's talk about how God prepared this gift. So, madali ba? I think last week lang, we have remembered the death of the Lord Jesus Christ. Now, let me ask you, sa paghahanda ba ng gift na yun, para maging daan, para mabayaran ang ating kasalanan, was it easy? Easy ba na iniwan ni Kristo ang langit? Easy ba na ipinganak si Kristo? Mas mahirap pa sa
daga, mas mahirap pa sa atin. Sabi nga ni Kristo when He was accompanying His disciple, mas maray pa ang mga lobo, mas maray pa ang mga ibon kay may nest sila. Pero si Kristo, kanyang sarili, ni wala nga siya bahay, ni ang pilo niya bato. Ang point ko is, ipinanganak siya sa mas mahirap pa. From being, sabi ng Bible, though He was rich, yet for our sake He became poor. Madali ba yun? And then, this Christ lived sa kanyang buhay, helping other people through His miracles, demonstrating them His power, teaching them, and nung namatay siya at nung nandun na sa krus, tinalikuran siya ng mga tao na pinakain niya, tinulungan niya, inalalayan niya, tinalikuran siya. His closest friend denied Him. Madali pa ba yun? Physically, ano pong ginawa kay Kristo? Pinahirapan po siya. Talagang dinurog-durog po ang kanyang katawan. Every time ihampas po yung latigo, ang sugat po na ginakrito sa kanyang likod, ang tulo ng dugo nang galing sa kanyang katawan, nung ipako siya sa krus, and then the Lord Jesus Christ cried, "Father, why have you forsaken me?" Alam niyo, ang Ama, dun sa Genesis, nung gin-offer ni Abraham si Isaac, and nung malapit na i-thrust ni Abraham kay Isaac ang kanyang kutsilyo, pinigilan po siya ng Ama. Bilang Ama, ayaw niya na maramdaman ni Abraham ang pain of losing his son from his hands. Kung ano ang gin-afford niya kay Abraham, na iniwas niya sa Abraham sa pain of losing his son, hindi niya po yan ginawa kay Kristo. Ibig sabihin, the Father turned His back on Christ. The Father could have rescued Christ. Actually, Christ Himself can rescue Himself sa senaryo na yun. Pero again, dahil humble down niya ang sarili niya, He just depended on His Father in His humanity. He trusted His Father fully, but His Father, God the Father, turned His back from Him. That's why Christ cried, "Why have you forsaken me?" Madali ba yun? Kaibigan, madali ba yun? Tapos nakita mo na ba, na naka-experience ka na ba sa isang sitwasyon na binubugbog yung anak mo, nandun ka, and then tatalikod ka lang, wala ka gagawin? Sometimes people who mocked, believe on the Lord Jesus Christ, do not fully understand how God prepared this grace for us. Yes, pinadali po sa atin. Pero ang paghahanda po noon ng object na yung panampalatayanan, that grace was not easy for Christ, it was not easy for the Father. The Bible says it's a gift prepared by God for us. Bakit ginamit ang gift? Kasi alam ng Diyos, hindi natin kayang bayaran ang eksakto na kabayaran ng ating kasalanan. Now, that's why when Christ died, He is offering now what? That grace, and that grace, which is the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross for us, can provide this what we call eternal life. And this life, the gift of God is what? Eternal life. Again, ginamit po dyan ang word na Zoe. Sa ating mga pag-aaral po dito sa Facebook, giniscuss ko na po itong word na Zoe. The gift of eternal life. The word Zoe means the absolute fullness. A life of absolute fullness. Giniscribe ko sa inyo, kung naalala po ninyo, no? Dalawa pong adjective usually ginagamit dyan. Eternal or everlasting. And the second is abundant life. Eternal and everlasting speaks of a quantity life, an infinite life.
The word abundant means a life of quality, a life with purpose, with objective, with direction, with goal. That's the life na pwede pong i-offer ng Kristo. But for this particular passage, the gift of God is what? Eternal life. Bakit eternal life? Because this is the exact opposite of what sin will do to us. For the wages of sin is again death, which is eternal separation from God. God can change that. He is offering to you right now a privilege, an opportunity, a way for you to escape that penalty. And that privilege, that way, that opportunity is being offered to you as a gift. Bakit gift? Kasi tapos na po na ginawa ni Kristo ang paghahanda ng kaparaanan para po tayo maligtas. Tapos na. All you need to do is to acknowledge and to believe that what Christ has done on the cross is not only for those na kasama niya. It's not only for those na mga namatay na mga Christians or na mga believers. It's also for you. Kahit ikaw ay makasalanan, Christ is offering you this gift, the gift of eternal life, if you will only acknowledge and receive this wonderful gift wrapped by Christ Himself through His life and by His blood. Now, let us picture it this way. Kung birthday mo, for example, tapos may nag-attend na mga kaibigan mo, meron nagdala ng gift, then sabihin sa'yo ng kaibigan mo, sige, itong gift na ito, pinaghandaan ko talaga ito, pinag-isipan ko ito, binili ko ito, pinag-ipunan ko. Ibibigay ko sa iyo ang gift na ito, basta magtrabaho ka. Now, will you acknowledge it as a gift? Ay, hindi po yun gift. Actually, bayad po yun sa iyong pinagtrabahuan. Or sabihin niya, sige, bigay ko sa iyong gift na ito, pero bayaran mo pag nakayanan mo na. Now, matatawag mo pa rin ba na gift yan? I don't think na logical na tawagin mo na gift yan. Di ba? Pag sinabi natin gift, it is logically understood. You just have to acknowledge, number one, para talaga sa'yo yan. And then of course, what you will do is to receive it, take it, and enjoy whatever that gift offers. That is the same idea sa ginawa po ng Diyos. Hindi po tayo at wala po tayo parte sa paghahanda po ng gift na yan. Ang may gawa niyan, ang Diyos. It's a gift of God. But for you to enjoy that gift, you have to acknowledge, para sa iyo yan. And you will decide to receive it as your own. So, let us summarize ang ating pong pinag-aralan. Una, sin demands payment or penalty. And ano yun? For the wages of sin is what? It's death. Sana po tanggalin mo po sa isipan mo, I have to do good para bayaran ko ang kasalanan ko. I have to attend, I have to be faithful to my religion so that bayaran ko ang kasalanan ko. I have to do this, I have to do that para bayaran ko ang kasalanan ko. Balikan mo lang po ang Bible. Ano ang eksakto na kabayaran sa iyong kasalanan? It's death. Second, the penalty is infinite. And hindi natin, kung bakit hindi natin kayang bayaran ang requirement na gina-demand ng kasalanan, because we are finite. We are finite. How can a finite being pay the infinite requirement of sin? It's impossible. So ano pong ginawa ng Diyos? He prepared a gift. God's grace provided the payment through Jesus Christ. I think very clear sa Bible, no? But the gift of God is eternal life through whom? Through the Lord Jesus Christ. So, Christ is the perfect gift from God. And wag po natin isipin na madali lang. No. Again, draw your attention, recall what Christ needs to go through para maihanda lang ang gift na ito. Kung ano ang kailangan na i-deny ni Kristo sa kanyang sarili para lang ma-enjoy mo ang inihanda niya na regalo.
think kung ano po ang pakiramdam ng isang ama na tumalikod sa kanyang anak para lang makumpleto ang paghahanda ng regalo na ito. Hindi po yun madali sa side ng naghanda. Pero sa ating po na recipient, kailangan mag-decision po tayo. Which brings us to number 4. Man has to decide to respond in faith to this offering of grace. Dito mo na po pairalin ang iyong pananampalataya. Dito mo na pairalin, Lord, salamat. Akala ko maligtas ko aking sarili sa pamagitan ng good work, sa pamagitan ng education, sa pamagitan ng pera. But Lord, now I understand, hindi ko pala kayang bayaran ng aking kasalanan. But now I understand, binigay mo ang anak mo, iniwan niya ang langit. Though he was rich, yet he was made poor. Tinalikuran mo siya sa krus. Sabi ng Bible, for God made him a sin for us. Ang tingin ng Diyos na Ama sa kanya nung time na yun, He bear our sins. He is the exact payment for sin. Christ was made a sin for us para po mabayaran ang requirement ng kasalanan, which is death. That's why, Lord, ngayong hapon, ginadesisyonan ko at kinikilala ko si Kristo na siya lang ang tanging makabayad at nagbayad na nga ng aking kasalanan. Patawarin mo ako kung ako naniwala na kaya kong bayaran ang aking kasalanan. Patawarin mo kung naniwala ako na ang reliyon ko will be the payment for my sin. Na ang wala man po reliyon at ang reliyon ko hindi namatay sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ang namatay sa krus is a person. I need and I will trust this person now. I will trust Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the eternal life. That is a prayer of faith. Sana kaibigan, makatulong po ito na maintindihan mo at magdesisyon ka na manalig kay Kristo na yung tagapagligtas. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.